Pagbabasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, "Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisin natin ang templo at muling italaga ito. Kaya't ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Sion." Nang ika-25 ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong 148, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentil ang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. 8 araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito, tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo'y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat ng maalis ang mga tanda ng kalapastangan ng ginawa ng mga hentil. Ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. 8 araw nilang gagawin ito mula sa ika-25 ng buwan ng Kislev. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita at maging handa tayo sa pakikipagtagpo niya sa atin sa araw ng kaligtasan. Sa ating ebanghelyo ngayon, may paghahalin tulad sa paglilinis ng templo ng Jerusalem, ang pangangailangan din ng paglilinis ng ating kalooban, ng ating puso ng bawat isa sa atin, dahil tayo ay templo ng Espiritu Santo, katawang mistiko ng ating Panginoong Hesukristo. Dumating si Jesus sa templo at nakita niya ang mga panindang hayop, kalapati, at yung mga nagpapalit ng pera, mga nangangalakal. Itinaboy niya ang mga ito at sinabi, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Ang kinilos ni Jesus ay malinaw na preparasyon,
Hindi ito kaso ng pag-iinit lamang ng ulo ni Jesus. Hindi ganito. O pagwawala niya o kaya hindi niya nakontrol ang kanyang sarili dahil sa galit. Hindi ganito. Ito'y preparasyon. Kailangan niya itong gawin. Ang ganito, kasi yung ganitong interpretasyon na siya'y nagalit, ay di tugma sa mga mas malawak na inilalarawan ng mga simboliko, malalim na aksyon sa bahagi ni Jesus. Nasa Jerusalem na siya at padating na ang kanyang pasyon at muling pagkabuhay. Kaya kailangan niya itong gawin. Dahil kailangan niyang tupdin ang misyon na dahilan kung bakit pinadala siya ng kanyang amang nasa langit. Nagpunta muna siya sa templo at nilinis ito sa mga bagay na hindi dapat naroon. Ang paglilinis ng templo ay hudyat ng pangangailangan din ng paglilinis ng puso ng tao bilang paghahanda na maging bukas siya sa Diyos. Hanggat di nalilinis ang puso na nagwawasak din sa atin, hindi tayo magiging tunay na maligaya at malaya at mahirapan tayo masumpungan ang kaligtasan. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na dinig din natin na hindi daw ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapadumi sa kanya, kundi ang laman ng kanyang puso. Saan nagmumula ang trahedya ng tao, ang kanyang kalungkutan? Saan nagmumula ang pagnanakaw, pangangalunya, pagpatay, kahalayan? Ang lahat na ito'y resulta ng kung ano ang nasa puso ng tao. Dahil sa pagnanasa ng puso natin, kaya tayo napapahamak at pinapako sa krus. Nakita ni Jesus sa templo ang espiritu ng panghutot, pagsasamantala. Nais nilang pagkakitaan ang mga banal na bagay sa templo. Di tayo magtataka kung bakit ang mga simbahan ay napapaligiran palagi ng mga paninda, mga kainan. Kasi talagang pwedeng gamitin ang mga banal na bagay para pagkakitaan. Ano ang nasa puso mo ngayon? Ano ang kanyang matatagpuan kung susuriin tayo ng Panginoon? Nang pumasok si Jesus sa templo, nakita niya ang mga nangangalakal. Ganun din kapag tinignan niya ang nasa loob natin, para bagang palengke, kuta ng magnanakaw. Alam niyo yung kuta ng magnanakaw? Sama-sama dito yung mga tao na hindi kayang baguhin ng kanilang sarili. Lalong lumulubog sa kasamaan at sa kasalanan. Hindi pwedeng baguhin ng bawat isa ang kanyang kapwa. Ang mabigat pa nito, sa templo, ginagamit natin ang mga banal na bagay para lamang kumita, magsamantala. Nalantad kay Jesus na sinasamantala ang tahanan ng Diyos para pagkakitaan at manlamang sa kapwa. At kailangan niya itong gibain upang itayo muli ang bagong templo, ang ating pagkatao. Kailangan itong simulan sa paglilinis ng ating puso na may karamdaman. At ito ang sani ng ating pagdurusa. Pinanggagalingan ng masamang pita ng laman, at ito'y hindi galing sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos ay parang patalim na dumarating sa atin. Binubuksan ang ating kalooban. Sinusuri kung ano ang nangyari sa relasyon ng pagtitiwala natin sa Diyos. Nagtitiwala ka pa ba sa Diyos o salita lang ito? Di makakaila kay Jesus ang laman ng ating puso at maaari niya tayong bigyan ng bagong pagnanais. Isang bagong puso na may bagong direksyon patungo sa tunay na relasyon sa Kanya. Sinasabi sa Salmo, ito'y nasa chapter 28, verse 1, "Magsalita ka sa akin, Panginoon, dahil kung hindi, matutulad ako sa patay
na nasa libingan. Kung di magsasalita ang Diyos sa atin, talagang papunta lamang tayo sa kawalan. Pero sa paglilinis ay nangangailangan makaranas tayo ng kamatayan. Pagkawasak. Kaya nating wasakin ng Panginoon ang luma nilalang na nasa atin at tanggapin ang hamon ng kanyang salita. Ngayon kung ang Diyos ay nagsasalita sa aking puso, ako ay totoong buhay, malaya, masaya at nasa mabuting kalagayan dahil pwede niyang panibaguhin ang aking matigas na puso at gawing itong malambot na laman. Marami pong salamat sa inyo at ngayon tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at muli mo kaming kinakausap. Panibaguhin mo ang aming mga puso upang maging karapat-dapat na ika'y manahan sa amin. Maging tahanan kami ng panalangin. Lumalapit kami ngayon sa mahal naming ina na si Maria, na ang kanyang kalinis-linisang puso naging karapat-dapat at tunay na templo ng Panginoon ay maging katulad din ng aming puso. Niling namin ang kanyang tulong upang maitalaga namin ang aming buhay sa kanyang anak na si Jesus. Ang lahat na ito inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.